Kung sa Naik, Cavite, hindi tapos ang Super Health Center, sa Ubando, Bulacan, mahigit 1 taon na raw natapos ang Super Health Center. Pero hanggang ngayon, nakatenga pa rin ito at hindi na pakikinabangan. Ito sana ang inaasahan ng buntis na si Joanna. Lalo pa 3 buwan na lang, manganganak na siya sa kanyang pangalawang anak. Malaking bagay raw sana ang pasilidad na ito dahil meron na itong labor at birthing room. Malapit na po. Hindi na po kami mahirapan. Nababiyahe ng malayo. Makakalibre na rin kami pagka hindi na po kami balik-balik na pupunta sa malayo. Sa ngayon, sa health center sa kanilang lugar nagpapacheck up si Joanna. Pero hindi pa raw niya alam kung saan siya manganganak. Nag-ipon-ipon na po ng kung sakaling sa malayo po. Sinubukan naming kunan ng panayam ang lokal na pamahalaan ng Ubando. Tumanggi silang humarap sa kamera. Sa written statement na ipinadala ng Ubando, Bulacan, sinabi nilang nasa final stage na raw ng preparation ang Super Health Center sa kanilang bayan at target na mag-operate ngayong darating na November. Nito lang nakaraang buwan, nagsagawa ng inspeksyon ng DOH sa iba pang Super Health Center. Isa sa kanilang binisita ang Super Health Center sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City. Pero ito ang kanilang nadatnan. Balot na ng mga ligaw na halaman at damo ang loteng dapat sana'y tatayuan ng pasilidad. Makikita rin ang mga bakal na kinakalawang na. $2024 pa raw nang sinimula ng proyekto. 21 million pesos ang inilaang pondo para dito. Pero hanggang ngayon, pundasyon pa lang daw ang nagagawa. Di ba yung manananggal hati, yung itaas wala, yung ibaba na iiwan? So ewan ko, lumilipad siguro yung manananggal dito. Ito yung paanan. DPWH rin ang implementing agency ng proyekto. Sila rin dapat ang gagawa ng Phase 2 o ang 4-story building na Super Health Center. Pero hindi raw masimulan ng proyekto dahil sa mga kulang na dokumento. Hindi naman maumpisahan ng DP, nagrereklamo yung DP sa akin kasi ayaw ibigay nung previous Phase 1 contractor yung as-built plans. Paliwanag ng Marikina City LGU, noon pa raw nila gustong tapusin ang pasilidad pero hindi raw binigay ng DOH ang hinihingi nilang pondo na nagkakahalaga ng mahigit 180 million pesos. Kaya para hindi masayang ang nasimulang proyekto, nagdesisyon ng Marikina City na sila na lang ang magpapatuloy sa pagpapagawa ng Super Health Center gamit ang kanilang pondo. Pinadalhan din namin ng sulat ang kontraktor ng proyekto pero hindi sila sumagot sa amin. Dito lang nakaraang linggo, binalikan ng reporter's notebook ang ipinapatayong pasilidad. Yung dating foundation lang na inabot ng Department of Health dito, ngayon makikita mo may mga poste na, tapos ito meron ng pader. Inuumpisahan na natin. So ito, most probably early next year matatapos yung ground floor. Yun yung aming plano para magamit, tas susunod na yung second floor hanggang matapos yung third floor. At kapag natapos na ang proyekto, malaking bilang ng mga residente ang makikinabang dito. Sa barangay lang na to, humigit kumulang nasa 100,000. Kasi yung Marikina Autism Center, buong Marikina, ang pwede niyang pag-serbisyuhan. Sa plano ng DOH, may 3 modelo ang Super Health Centers, depende sa dami ng populasyon kung saan itatayo ang pasilidad. Ang small model na nagkakahalaga ng 6.5 million pesos ang konstruksyon. Medium model na nagkakahalaga naman ng 12 million pesos at ang large model na aabot sa 15 to 20 million pesos. At kapag natapos at na-turn over na ng DOH ang mga Super Health Center, ang lokal na pamahalaan na ang sasagot sa mga medical equipment, mga gamot at mga health worker. Sa datos ng DOH, 876 na Super Health Centers ang pinondohan noong 2021 sa ilalim ng Health Facility Enhancement Program. Pero sa bilang na yan, 196 lang ang operational, 17 ang partially operational, at 365 pa ang under construction. Malaking bagay sana ang mga ganitong healthcare facilities, lalo pat sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS.
kalahati ng buong populasyon sa bansa hindi nakakakuha ng agarang access sa mga primary healthcare facilities.